Isang magandang araw sa ating lahat mga kabayan. Welcome and welcome back sa ating channel, The Opinionated Kabayan. Kamusta kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Another day, another video opinion na naman tayo. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating channel ay mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga video opinions here. For today's video ay pag-usapan naman natin si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang mga issue na kanyang kinakaharap ngayon. Kahapon, ang Presidential Chief Legal Counsel niya dati, na si Attorney Salvador Panelo, ay nag-announce ng pagdalo ni FPRRD sa susunod na Quadcom hearing patungkol pa din sa war on drugs, which was supposed to be scheduled this coming Wednesday, November 13. But then, na-move ito on November 21, as per recent announcement naman ng Quadcom. Ito yung announcement. Sa Miyerkules, the day after tomorrow, ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte ay dadalo dyan sa Quad Committee hearing. Kaugnay dyan sa mga extrajudicial killing na yan. Kaya yung mga may lakad sa inyo, cancelin nyo muna para mapanood nyo live. At sigurado maraming I can imagine kung anong mangyayari doon. Titingnan natin yung mga tapang nitong mga kongresistang ito. Makakaharap na nila, yung hinahamon nila. Hindi sila uurungan ito. Basta aateno siya at yung mga, kung wala rin lang kayong ginagawa, salubungin natin ang Presidente Duterte sa pagdalo niya dyan sa Batasang Pambansa, Batasang Pambansa, sa may Commonwealth. Papunta doon. Doon ang gagawing hearing. At siya nga pala, kausap ko lang ko kanina si Presidente Duterte. Sabi niya, mag-aabogado ka sa akin, Sal. Sabi niya, mag-enter ka ng appearance mo as my lawyer. Ikaw ang lawyer ko sa Maynila, si Attorney Delgra, ang abogado ko sa Davao. Kayong dalawa, ang aking mga abogado ron. Siyempre nga ako, ikaw pa. Sigurado. Ako man po ay aabangan ko talaga ang pagdalo ni FPRRD sa susunod na Quadcom hearing sa Nobyembre 21 kasi katulad lang din ito ng mga kaso ni Quiboloy, nakaabang-abang din. And I do believe related ang mga kaso nila, lalo na yung tungkol sa Davao Death Squad ni FPRRD at Angels of Death ni Quiboloy. Sana ay magkaroon din ng investigation tungkol diyan. Anyways, ipagpatuloy natin ang video ni Attorney Salvador Panelo. Ano ang mensahe niya sa mga congressman sa Quadcom? Pero anyway, may kikwento ko sa inyo. Alam niyo, nung prosecutor pa ito, nung fiscal pa siya, alam niyo ba na nagka-debate sila, nagka-argue sila doon sa presiding judge. Kasi pinagpipilitan ng judge noon sa Davao, yung maling batas, yung basa niya sa probisyon. Itong si Presidente Duterte, mataas ang nakuha nito. Kung hindi tayo nagkakamali, baka 100 yata o 99 ang nito. Ang grado sa criminal law sa bar exams. Kaya alam niya ang kanyang batas. Talagang sinasabi niya na, alam ko, mali ka. Pinagpipilitan ng judge. O madalit sabi, nagsisigawan na sila. Ang sabi ni Presidente Duterte, dahil ayaw tumigil itong judge, PI, sabi niya, ikaw, judge, doon tayo sa labas. Magbarilan na lang tayo. Kung pagpipilitan mo yung mali, barilan tayo doon sa labas. Yan. Edi, nakakuha siya ng katapat niya. Marami na hong hinamo ng barilan yan. Nakita niyo yung isang drug lord doon sa isang lugar. Pinunta niya. Pinaalis niya yung kanyang mga security. Yung presidente siya, Presidente siya. Pinunta niya, silang dalawa lang. Binaba niya yung baril niya. Sabi niya, alam mo, pag hindi ka tumigil sa ginagawa mo, magbarilan na lang tayong dalawa. Magpatayan tayo. Eto, bumunot ka. Nawala. Nawala na ako, umalis na. Umalis na yung isang drug lord doon. Basta para sa mga balabalita, masamang tao daw. Kaya busit na si Presidente Duterte. Kasi dami niyang naririnig. Kaya pinuntahan niya.
Marami ho. Yung pang isang secretary, cabinet member sa Davao, mayor siya. Pinuntahan niya rin doon sa, forget the hotel eh. Hinamon niya rin ng barilan. Sabi niya, sinisira mo, ang dami mo barilan tayo. Mabumunot ka. Nako, kaya kayong mga nandyan, maging magalang kayo kay Presidente Duterte. Huwag niyo siyang pupwersahin na mawala rin ang galang sa inyo. Kung magalang ang pagtanong ninyo, magalang din kayong sasagutin. Pero kung babastusin niyo siya, he will engage you. Maniwala kayo. Pareho nung ginawa ni yung senadora doon, di ba? Pinipilit siya, pinipin down siya, hindi naman abogado. Kaya nabulyawan niya kasi mali ho eh. Alam niyo, pag mali, mali. Huwag niyo nang pagpilitan. O di ba parang si Quiboloy lang din si FPRRD? Pa-hard to get pa magpaunlak na umattend sa mga hearings. Kung ano-ano pa ang mga sinasabi at parang may mga pagbabanta pa. Totoo talaga ang kasabihang birds of the same feather flock together kasi nga mag-best friends talaga si Quiboloy at FPRRD. Pero mas pa-hard to get pa rin si Quiboloy kasi talagang pinahirapan niya ang batas. Para lang mapa-attend siya sa hearing, ayun tuloy arestado at kulong siya. Sige po, Attorney Panelo, ano pa po ang inyong masasabi? Pero alam niyo, sa lahat ng nakita kong matapang, mabangis na tao, itong si Presidente Duterte ang pinaka-mabait, mahinahon, magalang, at mapagpatawad. Nakita niyo yung siya'y siniraan nung nasirang ama nitong kalaban niya ngayon sa pagka-mayor. Hindi niya ako pinatulan. Pinabayaan niya kahit na pamilya sinisiraan. Napakabait niya Kasi siya, ang kanyang ang ugali niya, okay lang, siraan niyo ako. Pero wag niyong sisirain ang konstitusyon. Igalang niyo ang batas at wag kayong mga api ng tao. Sapagkat pag kayo ng api, hindi na baling ako api niyo, sabi niya. Pero pag nangaabi kayo ng tao na walang kalaban-laban, maniwala kayo, maghahalo ang balat sa tinalupan. Mabangis ako. Yun nakita ko talaga. Napaka-bait na tao. Napaka-humble. Magalangin. Napaka-magalang na tao. Kaya hindi ba nung makilala ko siya, hindi ko talaga siya tinantanan na hindi tumakbo. Pangulo ng bansa. Kaya abangan nyo sa Miyerkules. Darating siya ron bilang dating presidente ng bansa. At dahil makukulit itong mga ito, at niyayabangan pa siya, nahamon pa siya, nakesyo takot daw siya. Sabi niya nga, don't give me that shit. Hindi ako takot. Marami nang kung dinaanan sa buhay ko. Naging piskal ako, naging mayor, naging vice alkalde, naging kongresista, at naging presidente. Wala akong... Kaya nga ako naging matagumpay ito Wala kasi itong agenda. Walang kinakatakutan. Ganun siya. Kaya magandang panoorin. Kung kayo ay nag-enjoy doon sa Senate hearing, I'm sure, mas lalo kayo mag-enjoy sa Miyerkules. Kasi kung yung mga nandun ay aasta ng mali, maniwala kayo, maghahalo ang doon. Basta abangan nyo na lang. Basta ang aking word of caution to the members of Congress. You invited the former president. You're saying that you're going to give dignity to his office. Do it. Don't ever commit the mistake of embarrassing the president, former president, humiliating the former president, assaulting his integrity and reputation, and misleading people about him. And maniwala kayo, you will be receiving what you are looking for. Sabi nga ni Elvis Presley, if you're looking for trouble, you came to the right place. Kaya,
Pag naghahanap kayo ng gulo, itong mamang to, hindi kayo urungan ito. Pero siya pupunta ron bilang dating presidente na inanyayahan nyo bilang panauhin. Kaya tratuhin nyo ng maganda. Kailangan tratong bisita. Hindi yung nambubuli kayo. At saka hindi nyo mabubuli ito. Baka kayo ibuli pa nito. Ha? Tandaan nyo ha, do not ever provoke this man. Because hell might break loose. Baka tawanan lang kayo ni Presidente Duterte. Ano naman si Presidente Duterte? Ang mga jokes nito, talagang hinahanap kita Manila. O ganyan. O kaya, hindi ko tayo magtatagal sa ating pag-uusap ngayon kasi kaya lang ako napuwersa na mag-TikTok para anyayahan kayong lahat manood sa Miyerkules, 9:30 in the morning, dyan sa Batasang Pambansa, dyan sa 4 na komite na nagkahalo-halo, nagkaisa upang di umano imbestigahan in aid of legislation yung mga nangyayaring extrajudicial killing, yung kriminalidad, yung daw mga gambling dyan sa mga pogo, kung ano-ano pa. Oh. Kaya pagbibigyan ako ni Presidente Duterte, sabi siya sa akin kanina, para matapos na yung mga kung ano pinagsasabi nila, tapusin na natin yan. Para magkaalaman na. O yan. Yan ang kanyang, ang kanyang pagtanggap sa imbitasyon. Ako, sabi niya sa akin, mag-enter ako ng appearance ko bilang abogado niya. Kasama natin si Attorney Delga. And I'm sure darating din doon si Attorney Medialdea, yung aking kapangalan. Dating Executive Secretary. At yung dating PAGCOR Chairman, si Attorney Fred Lim, nandun din yan. Kaya Daniel, maganda ka na Daniel. Meron tayong lakad sa Miyerkules. Kailangan maaga tayo na naman. Hindi na naman tayo makakapag-programa nito sa SMNI dahil meron naman tayong lakad. But hopefully, makaklaro na kung kasi sinasabi ng mga kongresista, hindi ko namin maintindihan ano ba talaga, nagbibiro ba siya? O talagang lahat na sinabi niya ay puro totoo. O kasi yung mga iba dyan, sinasabi niya, may extrajudicial admission. But wala naman talagang extrajudicial admission. In fact, in my article today, yung araw na ito, gumawa po ako ng article sa Manila Times. Ang sabi ko, extrajudicial admission made by Duterte exist only in the minds of his political detractors. Madali sabi, wala ko siyang ginawang pag-amin sa anumang pagpatay o paglika ng isang death squad na pumatay. Hindi ho yung, wala akong pag-amin. Ang problema kasi, binabago niya yung kanyang naratibo, yung kanyang istorya. Ang sinasabi niya, nung sinabi niya, ako may sariling death squad, pero bago niya sinabi niya, alam niyo, yung death squad, yung phrase na yan, katagang yan, loosely being used, ginagamit, loosely. O kaya dapat yun, that should have already warned them na pag ginamit niya yung death squad, ay hindi yung death squad na talagang pumapatay na sa kanya. Kaya nung sinabi niya, may death squad ako, alam nyo, magaling ako sa intriga, magaling ako sa saywal. Kaya nga ako naging presidente, mahusay ako mag-intriga, sabi niya. Kaya itong mga kriminal na ito, iniintriga ko ito, sila ho nagpapatayan. Kaya sila ang aking mga death squad. Kasi hindi na kailangan ng mga pulis na arrestuin sila, dalhin sa kulungan, o kaya naman mag-resist, lumaban sa kanila, at mapipilitan siyang barilin sila at patayin. At yun naman naaayon sa batas. Walang problema doon. O kaya sabi niya, yan ang aking death squad. Ang problema itong mga ito, hinamin mo ikaw pala talaga. Kayo talaga. Lalo na nga, kaya natin, sino ba mga miyembro ng death squad? Sino ba yung 8 yun o 7? Sabi ni Presidente Duterte, wala, patay na sila. Doon lang dapat alam nyo na ang sinasabi niya sa inyo, yun ang mga death squad niya, yung sila nagpapatayan. Kasi alam nyo, pag ikaw ay nakasama sa sindikato ng droga,
talaga magkakaroon kayo ng number 1, rebal sa teritoryo. Number 2, sa pera. Number 3, ang katakot-takot ang intrigahan dyan. Number 4, magchuchuchu yung mga yan sa isa't isa. O kaya magkakaroon talagang patayan yung mga yan. O yan ang katotohanan ho dyan. Kaya, so, magkita-kita ho tayo, ha? The President will be there. I will be there. I will enter my appearance as his lawyer. Mag-enter ako ng appearance ko bilang abogado niya. Meron din si Attorney Delga at yung pang ating mga kapwa-abogado, Attorney Medaldea at si Attorney Fred Lim. Darating ko kami doon. So ayan po ang mensahe ni Attorney Panelo at malinaw naman na siya ay pro-Duterte dahil siya ay naging Chief Legal Counsel ni FPRRD at lagi din siyang pinapalabas sa SMNI News. Going back dun sa sinabi niya, na sinabi daw ni FPRRD na huwag sirain ang Constitution at dapat irespeto ang batas. Ang pagpapa-hard to get ba ni FPRRD sa invitation ng mga congressman in aid of legislation, ay respeto ba sa batas yan? Sana kung ayaw niyang umattend, ay wag na lang siya umattend. Hindi kung ano-ano pang mga sinasabi niya against sa mga congressman or mga lawmakers. Mr. President, parang galit yata ang Quadcom na hindi mo daw sinipot ang hearing. Inimbitahan ka ba nila sa hearing? Bakit sila nagalit? Doon man ako. Yung sa Congress. Sa Quadcom. Sa Quadcom. Not sa Senate. Sa Quadcom na. Hindi sa Senate, yung sa Quadcom. Mga congressman. Kasi inimbitahan ka daw through Attorney Delgra. Galit sila. Galit sila kasi hindi ka daw sumipot. Hindi ka daw sumipot. Sinong galit sa akin? Yung nagsabi si Abante, saka yung si Dan Fernandez, at saka si Sipain ko sila, sabihin mo. Tangina. Pera nila. Wala na akong pera eh. Pagpamasahe ako doon, I am living on my retirement pay. I never, kayo taga Davao kayo, lakin tayo, kababata tayo dito. Wala akong extra money na sa bangko na lahat sweldo ko yan, pati yung retirement ko. Sila pa ang galit ngayon. Buang. At sinabi pang ipakuntim ka daw. Sige daw. Si Paduano nagsabi, kaniha lang. Sino? Paduano. Yung Congressman Paduano. Congressman Paduano. Kasi, Sino yung unggoy na yan? iba ko kung tagasaan yan. Kasi yung aktor na diyan, si Dan Fernandez, Abante at saka Paduano. person. And yun, nag-contempt sa lahat. You don't scare me a bit. Galing na ako pagka-presidente, huwag nila akong ganunin. Galing na ako sa Congress. Na mayor ako, na congressman ako, na presidente na ako. Do not give me that shit. Diyan mo sa kanila. Totoo bang may impartiality na kita mo ngayon, Mayor? Wala man siguro, but alam mo, actually, wala, in fairness to the idiots, wala akong notice na pupunta ako ngayon. Sabihin mo nga sa hindot na yan. Pero si Attorney Delgra Mayor nagbigay ng parang reply sa summon or sa nagbigay. So what was his reply? Kasi nalagay sa na according to Attorney Delgra na yung ginawa mo sa Senado, pwede nilang kukunin kung gusto nila. Ano mang sinabi ko? What is there to say or more to what I have said? Na sinabi ko naman lahat. Ano po ba ang gusto ng mga gago? May balita, Mayor, na ang ICC prosecutor sa dito na ICC? Yes. Ang kilala kong ICC is Immaculate Conception College. Utang sabihin mo sa ICC, I'm addressing to the ICC. Pumunta kayo dito at bibitayin ko dyan sa Akasya. Lo nila. Ibang issue. Pwede daw magbigay ang Senate ng transcript ng statement. Yes, statement sa sa ICC. Senate hearing. If they will do that. Well, it's up to them. I mean, are you posing a question or
Are you informing me that They're informing you that they That- are Giving all the giving all the, transcript. they will give the transcript now to ICC. It's a possibility. well, go ahead. Be my guest. Mr. President, Yes. if in case the Quadcom... Hindi na ako presidente. Rudy Duterte. Mayor, Rodrigo Duterte, Oh, in yeah. case the Quadcom will invite you, bigyan kanila ng pamasahe, are you still willing to be there to attend the Quadcom? Hindi ka takot? May maganda bang member dyan sa Quadcom? Eh? Kulaki mo yun. Ayan ba ang merong respeto sa batas? Hindi ba yan pagsira sa konstitusyon? It is well understood naman yung situation ni FPRRD na mahirap na mag-travel-travel pa for him, pero sana hanggang dun na lang ang sinabi niya at hindi na niya dinagdagang pa ng mga pagmumura. Lagi niyang sinasabi, naging mayor siya, prosecutor, congressman, and president. Then dapat siya ang unang nakakaunawa ng kahalagahan ng ginagawa sa Quadcom at sa Senate in aid of legislation. Pati ICC, hinahamon pa niya na puntahan daw siya. Tapos ito namang mga nakapaligid sa kanya tuwang-tuwa, na para bang entertainment na lang itong mga critical issues na kinakaharap ng ating bansa. Tapos ano pang sabi ni Attorney Panelo? Joke lang daw ang naging pag-amin ni FPRRD during the Senate hearing last October 28th, kung saan inamin ni FPRRD na merong death squad and that he instructed the police to encourage the victims to fight back para meron silang dahilan to kill them. FPRRD was under oath to tell the truth during the Senate hearing, tapos joke lang daw? Respeto ba sa batas at sa Constitution yan mga kabayan? Tsaka bago niya sinabi na meron siyang death squad, ay sinabi niyang, I will make the confession now. Pakinggan natin ang mga pag-amin ni FPRRD. I can make the confession now, if you want. Meron akong death squad. Death squad, pero hindi yung mga pulis. Sila rin yung mga gangster. Yung isang gangster, utusan ko. Patayin mo yan, kaya kung hindi mo patayin yan, patayin kita ngayon. May sabihin ko sa pulis, pag naghawak ng baril, ito yan sila, dumaan yan sa Davao lahat. Koy, pati, ito, si Danao, lahat yan sila, dumaan ng Davao. Ang order ko talaga sa kanila, pag makahawak ng baril, patayin mo na para one less criminals. Lahat itong sa right side ko, dumaan ito ng Chief of Police, Police Director. Puro commander ng death squad yan. I thought there was no existence. Trabaho ng pulis yan. Literally, hindi mo sabihin ng death squad. Yung isang senador, yan ang nakaupo niyan, si Senator De La Rosa. Death squad rin yan. Because they were police directors handling the controlling crimes in the city. So, pag sinabi mong death squad, it's a very loose term na ginagamit mo lang parang gano'n isili. Lahat yan sila, ito, si Danao, ayan o. Nagdadasal kasi sa kasalanan niya siguro. Magkano bang, ilan bang pinatay mo? Yung word na due process, sir, yun talaga ang... I am not trying to belittle the democratic principles of our country. Pero yung due process, sir, yun ang pinakamahirap. Pagka pinailan mo ng kaso due process, it would take years. At kung may abogado yan, sir, matapos na lang ang termino ng animal, wala mangyari. Kaya, hindi naman ako nagyayabang. Lahat naman tayo may init sa ulo eh. Pero pag mayor ka, kung sabihin mo, si Mayor Duterte, ilang termino na yan, love siya ng tao.
Sinasabi ko, hindi ko kailangan ang love ninyo. You just obey the law. Huwag na yung love ninyo, hindi ko kailangan yan. Marami akong love sa labas. Naglalove. Joke lang daw yan mga kabayan. Hindi daw niya minamaliit ang due process. Pero parang ganun na nga, dahil sobrang tagal daw ng due process. Ayan ba ang respeto sa batas? Tsaka wala namang sinabi si FPRRD na joke lang yung mga sinabi niya. Etong mga alagad lang niya ang nagsasabing joke. Kasi takot silang madamay. Kasi damay talaga sila diyan. Tsaka each statement ni FPRRD supports the whole context of his narratives. Para na din niyang sinasabi na meron siyang death squad na pumapatay ng mga criminals para bawasan ang mga krimen sa bansa. Ayaw niya ng due process kasi matagal yan. He wants justice now, so he's taking the matters into his own hands. Kung iintindihin natin ang very context ng bawat salita ni FPRRD, ay yan ang magiging conclusion natin. At lalo pa itong na-confirm ng mag-agree si FPRRD sa statement ni Senator Risa Hontiveros. Huwag nating kalimutan, may bombshell na inamin ang dating presidente kanina. Sinimulan niyang i-implicate, ilaglag yung mga ilan sa mga dating PNP officials natin na involved daw sa Davao Death Squad noon. Pero sila mismo, sinabi nila na may death squad sila. Siya. Bagamat hindi daw pulis, may death squad siya. Yun yung iniimbestigahan nga natin dito, Mr. Chair. Yung war on drugs, yung extrajudicial killings na nangyari nung war on drugs, sinimulang modelo sa Davao noon, tapos iniimbestiga natin kung yun ang ginamit na template o modelo para i-scale up nationwide. So, bombshell yung sinabi po ng dating presidente na meron na silang death squad. Ano man ang pangalan yan, police o non-police ba yan? Kasi it looks like what we are investigating now, yung ginamit na instrumento para sa war on drugs na nagbunga ng napakaraming extrajudicial killings. You are For the record, Mr. correct, ma'am. Tama Thank you, ka talaga. Mr. Chair. Tama ka talaga. So, ganito na lang. Huwag na lang yung pulis. Kawawa yan, wala yung sa experience, Davao, ako. Imbestigahan niya ako. Set a date for an investigation para sa akin. Ako ang imbestigahan ninyo. At kunin ninyo yung record sa Davao yung namatay. At sabihin ko sa inyo kung wala akong taguin. Alam mo, nag-warning ako, huwag kayong gumawa dito. Ayan, di ba? Tama daw ang conclusion ni Senator Risa Hontiveros, sabi ni FPRRD. So ano ang joke dyan? Itong mga Duterte supporters, pinaglololoko lang nila mga sarili nila eh. Kahit ano pang cover-up ang gawin nila, hindi nila maitatago ang katotohanan. But anyhow, it's all up to ICC kung anong desisyon nila. Sa nakikita ko, FPRRD got nothing to lose anymore. Matanda na siya, may mga sakit na din siya, at sabi pa niya may cancer daw siya. Madami na siyang natama sa buhay niya. He's been in the highs and lows in politics, so wala na sa kanya kung anuman ang maging result ng mga issues na ito. Kung makulong man siya, ay who knows, baka saglit pa lang siyang makulong, ay mawala na din siya sa mundo. Kayo mga kabayan, anong masasabi niyo? Please put your comments and opinions below. And to end this video, panoorin natin itong naging presentation ni Attorney Nery Colmenares sa nakaraang Quadcom hearing about war on drugs. Kasi ito yung parang summary ng lahat ng mga evidences. Thank you, Mr. Chair. Next slide, please. The elements of the crime against humanity under Article 7 of the Rome Statute, I just summarized it to two. Widespread or systematic attacks against civilians. Marami na pong witness na nagsabi niyan from Mindanao, Visayas to Luzon, at civilian ang mga tinitira, Mr. Chair. Ang pangalawang element ng crime against humanity sa ICC is dapat may knowledge of the attack si Duterte. Ano ang proof na sinubmit sa ICC as proof of knowledge of the attack para ma-fulfill ang element na yan sa crime against humanity? Una, public statements niya po
ordering the police to kill drug suspects, ordering the police to kill lawyers of the drug suspect, ordering the police to kill human rights defenders. Yung second element po, yung second evidence na pinresent, are the public statements of President Duterte encouraging the killings. Marami po siyang statements na ako bahala sa inyo, i-amnesty ko kayo, i-pardon ko kayo, tuloy nyo lang. This is a very important component of the proof na may knowledge siya of the attacks. Next slide, please. Ang pangatlo, siyempre, ang testimony ni Colonel Garma that President Duterte did not only set up the Davao template nationwide, but also funded it. Ngayon, tinahi ni Colonel Garma ang elements ng crime against humanity because not only nag-utos siya na patayin, kundi pinondohan niya pa. That is a very important element to show na may knowledge talaga siya sa attack. Kaya hindi siya pwedeng magmaang-maangan dyan. And then yung subsequent na nabasa natin na nagsabi si Colonel Garma that tinawagan siya ni President Duterte para sabihin, bakit ko pinili si Colonel Leonardo? Dahil mapagkatiwalaan siya sa pera. That actually, Mr. Chair, confirms the reward system in the drug war. Kasi bakit mo nga ba naman bibigyan at kailangan ng isang taong katulad ni Colonel Leonardo para maraming pera, may pondo ang drug war as admitted by President Duterte when he said, may malaking halaga ng pera dyan at kailangan ko ng mapagkatiwalaan. Pangatlo, admissions niya sa Senate, ordering the killings at yung death squads. Hindi siya pwedeng lumusot dyan kahit sabihin niya pang joke. That was the context of the Senate investigation, yung death squads. Kaya the moment sinabi niya, yan, death squad yan, yung mga senador na yan, death squad yan, that is a confirmation of what the Senate hearing was all about. He wanted to make the Senate his playground. He wanted to make sure na ang Senado doon siya magdidepensa at doon niya bibirahin ang mga biktima, doon niya bibirahin ang mga nanay. Pero dahil si President Duterte hindi mapigilan ng sarili niya, marami siyang admissions doon katulad nito. At ang isang dinugtong niya, nag-order siya to encourage the police na udyukan ang mga suspects para lumaban at saka babarilin. Iyan mismo, Mr. Chair, destroyed the nanlaban narrative. Marami ng mga nanay, marami ng mga kaanak ang nagsabing, hindi po lumalaban yung anak ko, yung asawa ko, nakaluhod na po sumusuko na po nagmamakaawa na, pero binaril. And President Duterte unwittingly took out the defense of self-defense sa mga kapulisan niya. Ngayon, ang mga pulis, hirap na po na mag-self-defense na gamitin sa korte because the President himself already said na kung hindi nanlalaban, udyukan mo. So parang pinagkanulo pa ni President Duterte ang mga kapulisan niya by his words in the Senate hearing, Mr. Chair. Next slide, please. Ano naman ang proof ng Duterte and police conspiracy na sila ay konektado? Ang una, siyempre, na proof dyan sa pagpatay ng kapulisan ay ang mga mga witnesses at direct evidence. We may call in the ICC, for example, evidence from witnesses doon sa kaso ni Kian de los Santos. Efren Murillo, kasama siya ng 5. Nang binaril sila, wounded siya, yung 4 patay, siya survived. Direct testimony ni Efren Murillo, very crucial in pointing out the involvement of the police in the killing. Jesse Lo Kadungog, yung kagawad sa Cebu, na kung saan sinusundan siya ng mga riding in tandem, pero yung driver niya napansin na bubunot, inunahan ng driver,
napatay ang riding in tandem, and lo and behold, Mr. Chair, ang napatay na riding in tandem ay police. And the police is none other than PO2 Eugene Calumba na siyang kasama ni Albotra doon sa Laguna. That was testified in the last hearing. Of course, the Poral and Belandi case sa Malubog, Cebu, kasama na rin po, survivors po sila. Ito ang mga witnesses na mahirap kontrahin kasi they survived the attack. Ang mga pulis, pwede silang magsabi sa korte na nanlaban talaga eh. Pero itong mga witnesses na ito, sa takot lang nila na magsinungaling, gagawa-gawa sila ng kwento na ang pulis talagang pinatay yung mga taong ito na walang kalaban-laban. Sa takot lang nila, Mr. Chair, especially if they witness the killings, the thousands of killings all over the country. Pangalawang evidence po dyan na ipipresent, not only yung direct na ebidensya o ang mga testigo, kundi may pattern din of evidence. Ano po ang pattern? Ang una, public vilification of the victims. Ano ibig sabihin? Bago pinatay ang mga biktima, publicly tinira na sila ni President Duterte. Yung mga drugs kayo, dapat mamatay kayo. Kayo na mga lawyers ng mga drug suspects, isusunod ko kayo. Kayo na mga human rights defenders, mga aktivista, I will also eliminate you. Lahat yan, public vilification, bago pinatay ang mga biktima, Mr. Chair. The second part of the pattern is the brazenness with which the attacks were conducted in public, in police, near police stations, as if the perpetrators were never afraid at all of being accosted by the police. Wala silang takot, may police station. Meron nga pinatay sa Bacolod, Mr. Chair. A few meters, at yung Cebu, yung Malubog incident, a few meters lang yan sa police detachment. So basically, yun ang second part ng pattern na nagsasabing state-sponsored killing ito. Ang pangatlong part of the pattern, lack of interest to seriously investigate. Klaro po sa kwento ng mga nanay, klaro sa mga maraming witnesses dito, wala talagang seryosong investigasyon sa maraming patayan. In fact, Mr. Chair, pag EJK yan, medyo mahirap ang pulis mag-imbestiga. So, those three parts of the pattern show state involvement or involvement ng kapulisan protected by Duterte para hindi sila masangkot o makonvict doon sa mga krimen na yon. Next slide, please. Ang quad hearing ngayon, Mr. Chair, and many of the families of the victims would like to thank the quad committee kasi nag-open kayo ng new set of possible victims in the drug war na hindi po involved in the drug trade at all. Dati-rati, these are all drug suspects, drug addicts, drug pushers. Pero ngayon, meron palang mga biktima na hindi at all related sa drugs. Pero pinatay sila for various reasons. Ang unang set of victims, Mr. Chair, victims killed because they were lawyers of drug suspects. Matapos sabihin ni President Duterte, kayo ang susunod mga abogado, maraming namamatay na abogado. Can President Duterte say, joke ko lang to? Well, if he says kill, kill, kill at walang namatay, then probably people will say, joke niya nga lang. But the moment President Duterte says kill, kill, kill at libo ang namatay, he cannot escape conviction, Mr. Chair, in a court of law. Ang example ng mga lawyers, Jan Ungab, Attorney Bato, lawyers ni Kerwin Espinosa, Attorney Rex Lopos, isang abogado na may witness naman tayo dito for that, nagbibigay ng serbisyo sa drug suspects, pinatay. Attorney Rafael Atutubo sa Bacolod, pinatay because he gave counsel to drug suspects. Attorney Ben Ramos, a lawyer who was against and very vocal against the drug war of President Duterte, pinatay. Attorney Anthony Trinidad, Dumaguete City. Attorney Edel Julio Romero, lawyer ni Udicta sa Iloilo, Mr. Chair. Those are one set of victims. Abogado lang sila ng drug suspects, wala silang kinalaman sa drug trade at all. Second, victims killed or arrested because they were human rights defenders or members of the opposition.
Of course, Senator Leila de Lima is an example. Wala naman siyang kinalaman sa droga, nilagay siya doon because she is an opposition. She criticized Duterte for his human rights record, katulad ng maraming mga human rights defenders. Yung mga biktima, Mr. Chair, Negros Oriental under General Sinas Sempo operations, kasama na po yan sa mga biktima na nilamp sa droga, pero ang rason is because they are part of those people who criticize government at human rights defenders. Meron pong mga Bloody Sunday sa Batangas, Tumando killing sa Iloilo, marami pa po yan. Those are example of victims na walang kinalaman sa drug trade, but they were killed because they were activists or human rights defenders. Pangatlo, Mr. Chair, yung pinatay for personal interest, walang kinalaman sa droga, and General Barayuga is one example of that. He just exposed corruption in the administration, nilagay sa drug list. General Sina said, oh, nasa drug list yan eh. In fact, dapat nga matanong siya, paano mo nalaman? Pinatay siya because of that. Of course, the LGU mayors na probably pinatay for other reasons. Probably politics, probably kung ano man, pero they were killed. Like the mayors of Calbayog, sa Cebu, marami yon, and Iloilo. Nag-testify naman dito si Mayor Mabilog na wala naman siyang kinalaman but he was included there. Yung intra-police feud sa Cebu, pwede sigurong titingnan din ng Quadcom yan kasi may patayan among them which led to the killings of policemen. Of course, si Councilor Ramon Halandoni ng Canlaon City was one of those killed. Walang kinalaman at all sa droga. So these are the new victims na naghihintay, Mr. Chair, na sana mabigyan din ng hustisya ang kanilang kaanak. Probably never related talaga sa drugs pero pinatay for various reasons na walang kinalaman sa drug war pero pinatay sa ngalan ng anti-drug campaign. Last slide, Mr. Chair. So, bakit ko sinabing President Duterte destroyed the non-laban narrative as a defense? Kasi in-encourage niya ang mga criminals. Sabi niya, inutusan ko ang mga pulis ko, i-encourage nyo, udyukan nyo, manlaban, tapos birahin mo sa ulo para patay agad. Ano po ang elemento ng self-defense sa ilalim ng batas natin? First, unlawful aggression on the part of the suspect. Dapat inaatake ka ng suspect. Pero kung sinabi na ang suspect nagmamakaawa na, pero pinatay mo pa rin, walang unlawful aggression, Mr. Chair, on the part of the suspect. Therefore, you cannot claim self-defense if there was no unlawful aggression. Pangalawa, reasonable force. The police should use reasonable force that is proportional to the threat. Excessive force may negate self-defense. Kung ang utos ni President Duterte, barilin mo sa ulo, ay walang ano yan. Hindi mo siya imi-maim, hindi mo siya i-disable, barilin mo sa ulo, patayin mo. Is that reasonable force? No, Mr. Chair. Presuming na nanlaban nga. And pangatlo, the third element of self-defense under our laws, Mr. Chair, is lack of sufficient provocation on the part of the police. And that is what President Duterte took out nung sinabi niyang inutusan niya na udyukan yung manlaban. Kasi ibig sabihin, may sufficient provocation. So that's the last slide, Mr. Chair, and I'd just like to add. Ang Senate testimony ng maraming pulis, and I'm sure kahit dito sa Quadcom, may karapatan ang pulis na dumepensa sa sarili niya kung sakaling babarilin siya. That is always the statement of Duterte. But that is not the issue, Mr. Chair. Wala naman nagsasabi sa atin dito na pag babarilin ka ng inaaresto mo, wala kang karapatang dumipensa. Of course, yes. But hindi issue dito whether or not the police has the right to act in self-defense. Ang issue dito, Mr. Chair, na hindi nanlaban. It's not a question of law, it's a question of fact. Ang issue talaga dito, hindi naman nanlaban eh. Wala naman kaming sinasabing wala kayong karapatan na depensahan ang sarili nyo. Ang sinasabi namin, there was no need for that kasi hindi nanlaban.
Yun ang crucial. Alam mo, Mr. Chair, ina-avoid talaga nilang sagutin yun. Pansinin mo lahat ng sagot nila. Oh, may karapatan naman kami pag lumaban ng suspect. No. The question is, hindi nanlaban. Tawag nga dyan sa law, negative pregnant eh. Na pag sinabi sa yung, oy, pinatay mo si Juan, ang sabihin niya, hindi ko siya pinatay nung Miyerkules. Ibig sabihin yun, ang ibig sabihin ng negative pregnant, ina-avoid mo ang issue at nag-shift ka ng ibang issue, tantamount na inamin mo. So basically, ang conclusion ko na lang, Mr. Chair, is this. The elements of the crime against humanity in the ICC has become very strong. And with the help of the Quadcom, I wouldn't be surprised kung talagang i-wrap up ng ICC doon sa investigasyon nila on crimes against humanity and a warrant of arrest may be issued. Ang tanong, Mr. Chair, pwede ba na magkaso ang mga biktima? Mr. Chair, alam nyo, kung ordinaryong kriminal yan, Mr. Chair, wala akong problemang kasuhan mo. But President Duterte is a former president, mayaman yan, maraming pera, powerful. Pag magsampa ang mga mahihirap na biktima ng kaso sa kanya for crime against humanity, Mr. Chair, may problemang malaki. Baka 5 years, 6 years, di pa tapos yung kaso. Ang mga biktima, Mr. Chair, wala nga silang pamasahe papunta sa hearing. How can they do that when even the evidence that they requested from the police when their relatives were shot were never given to them at all? Sabi ng isang senador, ang gusto ko katotohanan. Gusto ko lumabas ang katotohanan. Pero Mr. Chair, 6 na taong hinihingi ng kaanak ng mga biktima ang katotohanan. Hindi sila nagbibigay ng police report, SOCO report, blatter man lang, hindi sila nagbibigay. Ina-avoid nila ang katotohanan for 6 years. Pero ngayon, nung nagsalita na dito sa Quadcom ang maraming kaanak ng biktima, bigla silang interesado sa katotohanan. Hypocrisy yun, Mr. Chair. That is hypocrisy on part of those subordinates of Duterte who continue to claim that they just want the truth. They deprive the people, they deprive the victims of the truth for 6 years. And it is only now that the truth is beginning to see the light of day. And we really hope that they will continue, the Quad Committee hearings will continue, but this time around, Mr. Chair, also give a chance to the families of victims who were killed because ang kaanak nila, abogado lang naman ng drug suspect, because ang kaanak nila ay human rights defenders lang, o kaya ang kaanak nila ay sinangkot lang talaga kahit walang kinalaman sa droga because their families are also asking for justice. And the families of these victims deserve justice. Maraming salamat, Mr. Chair. Magandang gabi po.